toxic ang pagsasama. Kung bakit ko nasabi na toxic. Kasi walang salita ang isa na hindi barahin ng isa. Walang salita ang isa na hindi barahin ng isa. Bakit nagkaganon? Kasi wala nang respeto ang isa't isa. Bakit nawala ang respeto ng bawat isa? Kuminsan kasi may nagawa ang isa na hindi tama. Ganon din yung isa. Kaya nawawala ang respeto. Lalo na kung may ginagawa ka na hindi niya tanggap o hindi niya gusto. Paulit-ulit ng paulit-ulit na ginagawa mo. Kaya parang nawala ang respeto ng bawat isa. Pero noong nagliligawan kayo, nagtitiis ka mangligaw sa kanya ng ilang buwan, ilang taon. Nasuyo mo, ang bait mo, ang ganda ng ugali mo. Hindi siyempre nagustuhan ka din dahil ang ganda rin ng bait, ang ugali mo. Malalahanin ka, ano ka. Ganyan na kasi ang mga mag-asawa. Pag nagsasama na at nagsama na sila sa isang bubong, parang sinasample lang natin tong mga nangyayari. Unang taon, pag umubo ang babae, sabihin ng lalaki, "Oh, malala na yung ubo mo, sweetheart. Anong naramdaman mo? Tingnan mo. Baka mapano ka." Sabihin naman, hanggang sa pangalawang taon, umubo ulit yung babae. Sabihin niya, "Oh, sweetheart, parang malala na yung ubo mo. Magpa-doktor ka na. Ito pera, magpa-doktor ka na." Hanggang sa pangatlong taon. Pagdating ng pangatlong taon, umubo ulit yung babae. Sabihin naman ng lalaki, "O ano ba yan? Hindi ka ba titigil? Magpatulog ka naman." O, di ba? Yan kung bakit na nangyayari yan. Dahil sa matagal na kayo nagsasama. Parang ano yan, parang gamit yan eh. Na, di ba, sample lang natin yung cellphone. Pag bago ang cellphone mo, gustong-gusto mo, naku, talagang pangarap mo yung cellphone na ganyan kasi ang ganda ng itsura niya, tsaka may ilaw-ilaw pa. Nang tumagal na sa'yo, hindi mo na gusto, pangit na. Mayroon ka na naman nakita na iba na mas maganda. Kaya yung pag magkasala na yung isa, yun na, nagumpisa na gulo ng toxic na ng pagsasama. Gulo na ng buhay. Naroon na yung, ang pinaka-ma-stress talaga dyan, yung babae. Kasi ang lalaki, easy-easy lang yan eh. Sa babae, lahat na stress, lahat na depress, lahat na problema sa babae yan natumpok. Kasi sa pagsasama, sa tagal nyo ng pagsasama, nawawala na yung respeto ng bawat isa. Lalo na kung nagkasala yung isa. Ano na, pag magsalita yung isa, angal ka agad, nakasagot agad ng hindi maganda. Kaya pag sinagot mo naman ang isa ng hindi maganda, sagutan na, salpukan na, sumbatan na, nadamay na pati mga pamilya, pati yung magulang, sinisiraan na. O di ba? Pwede naman na mag-away ang mag-asawa na kung ano lang pinag-awayan, yun lang pag-usapan nila. Huwag nang idamay ang buong pamilya, ang buong angkan. Kasi pag mag-away na yung mga mag-asawa, siraan na ng pamilya, pati mga magulang, kanya-kanya na silang payabangan kung sino yung maganda na magulang. Kawawa yung magulang, nadadamay sa away. Magulo na pagsasama, pati yung mga anak nila, nagdurusa, nadadamay. Kung sino pa yung matanda, yun pa ang magulo. Na kung tutuusin, kayong mga magulang, dapat ang mag-alaga sa mga anak ninyo.
magbigay ng magandang ehemplo. Hindi na kailangan na gandahan pa natin. Basta kung, kaya ano kung ano talaga yung magulang, ganun din yung anak eh. Kaya tama nga siya sinasabi nila na kung pinagmulan mo ay saba, saba din yung anak. Hindi po pwede na saba yung pinagmulan ay latundan ang anak. Kaya nga ang mga anak kumukuha kung ano yung ugali ng mga magulang, nadadala rin, 'di ba? Yung mga magulang na palamura. Palamura din yung mga anak. Kung yung mga magulang ay matapang, matapang din yung anak. Hindi magpatalo sa kalaro sa kapwa niya. Kasi iyon ang nalakihan nila na ugali. Yun ang nalakihan nila na mga nakikita nila. Kaya ako talaga galit na galit talaga ako sa nagmumura. Kasi ayaw kong mamana ng mga apo ko, ayaw kong mamana ng mga apo ko. Yung ang sabi ko sa manugang ko at saka sa anak ko, kahit anong away ninyo, ayaw ko lang magmumura. Ayaw ko lang magmumura. Kaya yan din ang nangyayari sa loob ng bahay namin. Bahala sila magmura pag sa labas, pero pagdating dito sa loob ng bahay, ayaw ko marinig ng mga apo ko talaga na nagmumura silang mag-asawa. Kaya walang murang nangyayari sa pamamahay namin. Kaya kailangan din bilang tao, makita din natin kung anong, para kasi tayo mawawala anak natin maiwan paano kung iniwan mo yan na matapang, edi puro basag ulo ang mangyayari diyan. O di ba? Kaya tingnan din nating mga magulang kung ano din ang madatnan ng mga anak natin pagdating ng araw. Sana may matutunan naman tayo kahit sa mga aking mga pinagsasabi, dahil suriin man natin, yan talaga ang katotohanan. Sana silbing aral din sa atin, kahit kunti man lang. Salamat sa inyo at panoorin nyo ako. Patuloy nyo akong isubscribe at ipindot ang button ang bell at ang all para magsasama tayo kung masubaybayan nyo ako sa mga bawat post ko. Salamat sa inyo. Bye-bye. I love you.